Magandang umaga po sa ating lahat. Papalad tayo dahil nandito na naman ang gawain. Sinabi nga na kay God, walang imposible. Lahat ng bagay mangyayari. Yung mga bagay na hindi natin inaasahan sa buhay natin, mangyayari. Amen. Yung, kahit sabihin natin yung mga pagsubok natin sa buhay, meron tayo, bilang tao, sinusuka tayo ni God kung hanggang saan tayo tatagal. Kung hanggang saan yung faith natin sa Kanya. Kaya, kapag sa oras ng pagsubok, yung iba sa atin, karamihan, sumusuko, imbis na mapalapit tayo kay God, parang, alam mo yun, ibang tao sinisisi. Minsan, ang Diyos, hindi mo akalain, sinisisi mo. Pero mali yun. Ang pagsubok na yan, nagsisimbolo kung saan dapat lumapit tayo kay God. Kasi hindi sa oras ng panahon, hindi sa lahat ng panahon, hindi pwedeng ginhawa lang yung mararamdaman natin. Paano ka titibay bilang isang tao kung wala kang hirap na nararanasan? Diba? Amen. Marami kang matututunan sa mga bagay, sa mga pagsubok na ibibigay sa ng Diyos. Mag-grow ka, lalaki yung faith mo kay God. Alam mo yan? Nandito tayo ngayon sa gawain ng Diyos. Nandito tayo ang bayan ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. Kaya, masasabi ko, is, kahit saan magpunta ang tinig, sumunod tayo, kasi alam natin sa sarili natin na ito yung totoo, di ba? So, bakit mo pakakawalan? Kahit nasan yung tinig, pumunta tayo, di ba? Kahit saan lugar, kasi ang Diyos hindi maaaring sa isang lugar lang. Ang Diyos para sa lahat. Ano mo yun? Amen! Masasabi ko na, ako si Mary Grista. Anak ako ng tatay ko. Tatay ko na, alam mo yun. Pero mas proud ako na anak ako ni God. Anak ako ni God. Yun yung pinagmamalaki ko. Pagmamalaki ko sa inyo. Pagmamalaki natin lahat, dala natin si God. So yung dala natin, huwag natin ipahiya. Yung dala natin, gamitin natin. Huwag tayo maging tulog. Sa mga kapwa ko, kabataan dito, sa inyong lahat, huwag tayo maging tulog. Gamitin natin kung ano yung dala natin. Gawin natin yung tama. Yung sa kalulugdan ng puso ni God. Kasi, kung may takot tayo sa Diyos, hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikasasakit ng damdamin ni God. Amen. Halimbawa, ikaw, bilang anak, ako, bilang anak, takot ako sa lingkod. Siyempre, takot akong magkamali. Kasi takot ako kay God. Takot akong may mangyari sa aking, alam ko, may mga parusa kapag nagkakamali. At yung mga parusang yun, habang iniisip ko yun yung nagpapatibay sa akin na mas mapalapit pa ako kay God. Gumawa ako ng tama, gamitin ko yung dala ko, gamitin ko si God. Kamayan, palalimin pa yung faith ko sa Kanya. Amen. Masasabi ko, napakaswerte ng bawat isa sa atin kasi narinig na natin si God. Amen. So ano pa yung dahilan para manghina tayo? Alam niyo, napakalaki talaga ng bawat sinasabi ni God, bawat sinasabi ng lingkod. Yung mga bagay na hindi natin ginagawa na sinasabi niya, tingnan natin. Di ba may nangyayari hindi maganda? Kaya, alam mo, naiinis ako sa mga taong sasabihin, hindi to totoo. Alam mo yan? Sa mga taong nakikinig pero tulog. Sa mga taong nandito pero sarado ang isipan.
Bakit ka nandito kung hindi ka naniniwala, di ba? Yun eh. Pangalawa, linis ako sa mga taong sinasabihin kong totoo. Pero, alam mo yun, sinasama na sila, ayaw pa. Tulad na sige, sabihin ko, tulad na ng pamilya ko. Pero bakit nandito pa rin ako? Alam mo yun? Pag sinasabi ko nasa gawain ako ng Diyos, pinapayagan nila ako. Kasi alam nila na merong nangyayari sa akin mabuti. Binabago ako dito. Amen. Tulad na ng... Oh, sige. Bibigyan ako ng example ha. Kasi, si God, andyan na, nasa harapan na natin. Kasi kung hindi tayo kung, sabi ni God, sabi ni Yahweh, kung hindi ka pakakainin na matitigas, paano ka lalaki? Paano ka titibay? Paano lalakas yung loob mo? Diba? Hindi na tayo mga baby dito para lagi na lang pagsabihan, para lagi na lang punahin. Malalaki na tayo. Gamitin natin yung isipan. Yung binigay sa atin ni God. Si Yahweh. Alam mo yun? Ayaw na may nakikita tayong, alam mo yun, naawa ko sa mga taong nalalaglag, sa mga taong wala dito. Alam mo yun? Pero tayo napakaswerte natin kasi andito na tayo kay God. Amen. Kaya nakita mo, God. And ito masasabi ko na sa bawat pagsubok na dadaan sa buhay natin, huwag natin kalilimutan si Yahweh. Kasi ang tao, gusto, biyaya. Alam mo yun? Nagiging sakim. Alam mo yun? Nagiging selfish. Ang pera, para saan yan? Pera, tinatago. Tinatago mo para mabulok. Diba? Dapat ginagamit mo yan para makatulong ka sa kapwa, para ibigay mo dito sa simbahan ng Diyos. Para makapagpagawa tayo ng mas malaking simbahan. Kaya pera, hindi yan tinatago. Alam mo yun? Masasabi ko pati, sa bawat isa sa inyo, na kahit saan magpunta, yung tinig, huwag kayong mawawala. Huwag na huwag. Sipin niyo palagi yung binigay ni God. Binigay ni Jesus Christ. Binigay niya yung buhay niya. Alam mo yun? Para sa ating lahat. Kaya, naiinis ako talaga sa mga taong ayaw makinig. Totoo na yung sinasabi para sa kanila. Alam mo yun? Mga bagay na kung sino sila, pero tumatanggi pa rin sila. Kasi ayaw nila magbago. Hindi na natin problema. Yung problema na nila yun. Diba? Basta nandito tayo para baguhin. Hindi para mapasama. Amen. Yun, masasabi ko sa inyo na, yun. Ulitin ko, gamitin natin yung dala natin, gamitin natin si Yahweh. Huwag natin ipahiya si Yahweh. Huwag natin dungisan yung binigay na pangalan sa atin ni Yahweh na anak tayo ng Diyos. Amen. Maging bukas tayo, and yun, pare-pareho tayong kumilos para sa ikabubuti ng bawat isa. Tulad sinabi ko, huwag kayong maging tulog. Gumising kayo. Huwag kayong magbingi-bingihan. Alam mo yun? Ano lang sasabi ko? Maraming salamat. Amen. Wala akong masabi. Pwede na siyang pumalit sa akin. Amen. Meron po akong i-announce sa inyo. Bilang likod po ng Diyos, ako'y masaya na ihahayo ng Diyos sa malalayong lugar. Amen! Amen. Kagaya ng naumpisa na, solo lang ako, maaari doon makakita ng kasama na kagaya niyo. Huli na Diyos. Ayaw yung sumama sa akin. Saan man ako pumunta, sa lang isipin nyo, kikita pa tayo sa dako paroon. Amen! May lungkot, may ngiti. Pero isa lang ang kabuuan ng lahat. Tagumpay na tayo na. Amen.
ngayon dito, ang totoo, nahirapan talaga ako mag-isip. Saan kayo gawain, ganyan, dadalhin. Talagang wala akong gustong gawin kundi magsulong.